sa ating mga Kristiyano. Okay, so 2 Timothy chapter 2 verses 24 to 25. Tingnan po natin sa ating mga Biblia. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth. Verse 26, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po at patnubayan niyo po kami sa amin pong mapag-aaralan mula sa iyo pong salita. At ang inyong po lingkod, patuloy po humingi po ko ng tawad sa akin pong mga kakulangan, mga kasalanan, at itago po ninyo lamang ako sa likod ng inyong pong kabanalan. Purihin ka sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So let's talk about quarreling o ang pag-aaway-away or pakikipag-talo sa tao. So alam niyo po ba yung quarreling, hindi po yan nakabase sa kumbaga kinalakihan po natin or personality, kung anong personalidad na meron po tayo. Yan ho ay nakatahi sa ating kalikasan bilang isang makasalanan. So, hindi ho yan basta lang na nakikita natin sa iba na anong klaseng tao yan, ang galing makipagtalo, pero tayo din naman, di po ba? So, let's say sa tahanan, ay nakikipagtalo din naman tayo, hindi naman tayo nagpapatalo, di po ba? So, yan po ay nakatahi sa ating kalikasan bilang isang makasalanan. So, napanood ko nga po sa mga iksing video nga, even mga bata, so kahit ang mga infants, so hindi pa man marunong magsalita, ay marunong nang makipag-argue sa isa't isa. Di ba? Bagamat nakakatawa siyang panoorin, pero makikita ho natin, kung gagamitin po natin yung ating spiritual lens, so yung spirit of being argumentative and quarrelsome ay nandoon na. Di po ba? So nakikita na natin yung sinful nature ng tao kahit sa panahon pa lang ng pagiging isang sanggol. Kaya we can see that the spirit of being argumentative and quarrelsome, so nagmumula po yan sa loob at hindi po naiimpluwensyahan ng iba. So kagaya po na sinabi sa Mark chapter 7 na ang nagpaparumi sa puso ng tao ay nagmumula sa kanya, hindi ho galing sa labas. Amen? So yan po ay tunay, at yan ho ay talagang sumasang-ayon po tayo. So hindi ho tayo let's say, kumbaga, tayo ay hindi kasama sa mga tinatawag na argumentative and quarrelsome person because sa ibang relasyon ho na meron tayo sa tao or yung tinatawag nating human relationships, maring ganun din tayo. Magaling din tayo makipagtalo. But ito ho ba'y may puwang sa ating pagiging Kristiyano? So ito ho ba'y nakarapat pang bigyan natin ng espasyo sa ating puso bilang isang Kristiyano? Because yung tinatawag po nating quarrelsome o yung pagiging quarrelsome person is a manifestation of our pride and sinfulness. So ito yung pagpapakita ng ating pagiging palalo o pagiging mapagmataas. Kaya ang sabi dito, we are taught as servants of the Lord not to be quarrelsome in character. And character is an integral part in our profession of faith. So hindi ho po pwedeng mapaniwala mo sila kung ang nakikita naman sa iyo ay yung ugaling makipagtalo o magaling kang makipagtalo o ayaw mo magpatalo. Kaya to argue people for something is losing yourself. So hindi yan talaga totoong panalo. Hindi ibig sabihin ikaw ay liyamado sa iyong ginagawa kung magaling kang makipagtalo, kundi ito ay pagkatalo sa halip. Losing yourself. Sinabi po ng Kawikaan 20 verse 3 or Proverbs 20 verse 3, it is an honor for man to keep aloof from strife, but every fool will be quarreling. So sa ibang salin, sabi dito, karangalan para sa isang taong lumayo siya sa strife o away. Ngunit kamangmangan ang makipag-away. Kamangmangang maituturing ang makipag-away sa mga bagay na walang katuturan o mga bagay na walang kabuluhan
Arguments may occur in every human relationship that we have. Pwedeng sa mag-asawa, madalas, nagkakaroon po tayo ng pagtatalo, anak sa magulang, di ba? O kapatid, sa kapwa kapatid, kapitbahay, okay? At marami pang iba. So, sa trabaho, pwedeng nagkaroon din tayo ng heated argument. Sa trabaho o saan pa man. Ngunit, as our proposition, quarreling is deemed foolish because it stems from pride and it reveals our inability to self-control. Ang pagtatalo o pakikipag-away ay kamangmangan sapagkat ito ay nagmumula sa pagmamataas at inihahayag nito ang ating kawalan ng kakayanang magpigil ng ating mga sarili. So, our inability to self-control. Kaya, mapuput into question yung ating fruit of the Spirit, which is self-control. Kasi ang isang ligtas o ang isang Kristiyano, siya ay nakikilala sa kanyang ability to control himself. Meron siyang pagpipigil sa sarili. Amen, mga kapatid? So, parang walang exempted dito, Kahit lingkod ng Panginoon, kahit pastor, So, nandun pa rin yung ating inability, sabi nga, at some point, or sometimes, So, talagang dahil sa ating kalikasan bilang tao, we lose our temper, and we come to this, na tayo nakikipagtalo, ayaw nating magpatalo. Pero hindi pala yan dapat sa atin bilang Kristiyano. That's why tonight, we're going to see biblical principles or the biblical principles how to avoid quarrels. So, this is ABC. So, binigyan po natin to ng acronym na ABC lang, alphabet. So, we have number 1, and this is what we're going to look, ngayon pong gabing ito, first point lang po muna tayo, is agree to disagree. So, that is number 1. Agree to disagree. So, anong ibig sabihin noon? So, hindi tayo magkakapare-pareho. So, meron tayong magkakaibang pananaw sa iba't ibang mga bagay. Although, let's say, tayo ho ay nasa katawan ng Panginoong Jesus. Tayo ho ay nasa body of Christ. Hindi ito question sa kaligtasan. Hindi ito question sa ating pagkakilala sa Panginoon. So, let's say, meron tayong magkakaibang pananaw doon sa mga bagay na hindi naman malaking epekto o wala namang malaking epekto sa ating kaligtasan. Some people, some Christians, judge them. So, hinuhusgahan nila agad ang kanilang pananaw, samantalang ang kaligtasan naman nila ay isa lamang. Okay? Kaya, first is that agree to disagree. So, yung salitang agree to disagree means to agree not to argue anymore about a difference of opinion. So, alam nyo, pagka ganun po, tingnan natin siya in a positive outlook or kumbaga viewpoint na kung saan meron din palang ganung klaseng pananaw ang iba. Bagamat meron naman tayong sariling pananaw tungkol dito. At alam naman po natin na itong pananaw natin ay nakasandal ho sa salita ng Panginoon. Hindi ba? Pero hindi ibig sabihin na kukwestiyonin na natin agad sila o huhusgahan na agad natin sila bilang kung sila ba'y totoo o hindi o kung sila ba ay Kristiyano o hindi. Okay? So, to agree not to argue anymore about a difference of opinion, and it is to stop trying to persuade each other that you are right. So, syempre, bilang tao, nandun talaga yung ating kagustuhan na sila ho ay ma-persuade na yung ating katotohanan isinishare po sa kanila ang tama sapagkat ito ay salita ng Panginoon. Pero hindi nga po natin hawak ang kanilang isipan, hindi ho natin hawak ang kanilang puso. Kundi ang Diyos ho ang maaaring magbihit ho nito. Ang Diyos ho ang maaaring magpabago ho nito. Di po ba? Although on our part, we defend. Dinepensahan po natin. Kaya, if this is an argumentation between believers for spiritual things, always remember that we are called by God to unity and peace, not to dispute and judge them. So, hindi ho tayo tinawag ng Diyos at pinagsama, kahit magkakaiba tayo ng pananaw sa ibang bagay,
para questionin natin ang isa't isa sa ating kaligtasan at magkaroon po tayo ng debate. Hindi ba? Hindi ho tayo pinag-isa ng Panginoon para magtalo-talo tungkol sa maliliit na bagay. So, such as gray area sa Biblia. So, hindi po ibig sabihin na kung iba ang pananaw nito, hindi siya ligtas. O, dahil ang pananaw mo ito, ligtas ka. So, hindi ganon. Hindi ho ang, kumbaga, determinant is yung kanyang pananaw doon sa gray area, kundi ang kaligtasan niya o ang kanyang confession of faith. Kaya, kung ito ho'y tungkol sa pagitan, o kung ito ho ay sa pagitan ng dalawang Kristiyano, always remember that we are called by God to unity and peace, not to dispute and judge one another. So, hindi ho para husgahan natin ang isa't isa, hindi ho para tayo ho ay magtalo-talo, mag-away-away, at alam naman ho natin, pag nagsimula ho yan sa verbal, papunta na ho yan sa physical. Ganun ho yan. Merong progression din yan. So, ang argument, may progression din. Magsimula yan verbally. Aatakihin mo ang tao verbally. Tapos, personalin mo na siya. Hanggang sa dumating na sa point na kayo magkakasakitan na. Physical na, sabi nga, inaabuso na natin ang ating sarili. Ang ating testimony. Kaya, wag nating, kumbaga hanggat maaari po ay pigilan po natin. Romans 14:1. Ano po ang sabi po dito? Romans 14:1. As for the one who is weak in faith, welcome him but not to quarrel over his opinions. So, siyempre, meron po tayong kasama sa loob ng church na baguhan, maituturing po nating hindi pa siya hinog sa kanyang pagkakilala sa Panginoon. So, wag nating husgahan yung kanyang, kumbaga, siya'y bata pa sa pananampalataya. Yan. But welcome him. Yakapin natin, tanggapin natin. Huwag nating pagtalunan ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat sapagkat tayo ho'y pinag-isa ng Panginoon. Amen? Mga kapatid. So, kasi ito ho ang isa sa measure ng ating spiritual maturity. So, kung paano ho tayo makikihalubilo at makikitungo sa mga kapatid nating baguhan sa pananampalataya, so yan po yung magiging reflection ho. Kung gaano ho tayo ka-mature sa ating pananampalataya. Pero kung halimbawa, matagal na tayong Kristiyano, pero ang tingin pa rin natin sa iba, pagka gumawa ng ganitong bagay, hindi na agad ligtas, hindi pa naman nauunawaan ng tao, na yun pala ay mabigat na kasalanan, hindi ba? Napapangunahan agad natin ng panghuhusga. So, tayo ho may problema doon. Kaya sabi dito, welcome him and not to quarrel over his opinions. Normally ho yan. Normal po yan na may pananaw pa siya na katulad pa rin ng pananaw ng isang hindi mananampalataya. Doon din naman tayo galing. Pero tayong nakakilala sa Panginoon, tayong malago sa pananampalataya, so mas naiintindihan natin. Mas naunawa natin yung kanyang kalagayan. Kasi galing na tayo doon. Di ba? And in verse 13, ng kaparehong kabanata, Romans 14, therefore, let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. So, wag tayong maging kapipisuran. Wag tayong maging tuod sa ating kapatid upang siya'y ma-out of balance at madapa sa kanyang pananampalataya. Sa halip na siya'y magpatuloy sa paglago sa Panginoon, tayo pang magiging dahilan upang siya'y lumayo sa Panginoon. Better to agree, sabi nga, to disagree. Okay? Kaya ipagpilitan ho natin na ganito, ganyan, ang Panginoon ho ang huhubog sa Kanya. Ang Panginoon ho ang hahawak sa Kanya. Para ma-realize niya kung ano itong mga bagay na ito na hindi na dapat yung ginagawa. Okay? And in verse 19, let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. So, we are peacemakers, brothers and sisters.
And agree to disagree is a way to peace. Ito'y daan sa kapayapaan, hindi sa kaguluhan at pagkawasak ng isang relasyon. Amen? Amen po ba, mga kapatid? So that is number 1, agree to disagree. Ano ho? Hindi yung parang kagaya ng buhay natin, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, baka humantong pa sa batuhan ng pinggan, batuhan ng baso, batuhan ng mga paso, di ba? Dahil talagang hindi tayo magpapatalo, tayo lagi ang tama. Ayaw natin magpatalo. So, sa pagiging Kristiyano, kailangan nandoon yung ating mag-stick ho tayo doon sa kapayapaan. Mag-stick ho tayo doon sa ikabubuti. Hindi sa ikasisira o ikasasama ng ating patutuo bilang isang mananampalataya. At kung ito naman, if this is an argumentation between a believer and an unbeliever, always remember that even though you are telling them what is right, so kung ano yung sinasabi mo na ito'y tama, their persuasion comes from God only. So sa Panginoon lang po magbumula ang tunay nilang pagkaunawa, hindi sa atin. Bagamat tayo ho ay maaaring gamitin ng Panginoon upang sabihin sa kanila, ito ang katotohanan. Ito ang salita ng Panginoon. But that's your opinion. Okay? Agree to disagree. Okay? But this is the Word of God says. This is what the Bible says. Yan. Kaya mahirap kasi yung paghalimbawa, tayo ho ay may exchange of ideas. Opinion natin hindi Bible. Kumbaga ang nagiging ang nagiging dating sa kanya, opinion po natin at hindi kung ano ang sinasabi ng Bible. Kaya mangyayari po talaga ang debate. Whereas, kung atin pong ihahatid sa kanila at ipapaliwanag na ang ating sinasabi is kung ano ba ang sinasabi ng Biblia, somehow, by the grace of God, hindi siya magiging mainit. Hindi siya magiging magagalitin. So, mababawasan yung kanyang temper. Kasi, siyempre, ito na yung final authority of the Word of God ang ating pinag-uusapan. Kaya, better, sabi nga, agree to disagree. Okay? So, in 1 Corinthians 4:13, ano po sabi po dito ni Apostol Pablo? When we slandered, we entreat. Habang sila ho ay sinisiraan, ano pong sagot nila? We entreat. Kami nananalangin para sa kanila. At sa ibang translation, ang ginamit po doon, we answer them kindly. Hindi kami sumasagot sa kanila ng marahas o sa pamamaraang marahas o nakasasakit, kundi ayon sa Espiritong mula sa Panginoon. And what spirit is that? Humility. Kababaang loob. Okay? So, when we slandered, sabi ni Paul, kami sinisiraan, ginagaslight kami. Yan. Yun yung kumbaga term ngayon ginagaslight kami. Hindi tayo nagagaslight. Hindi natin ginagantihan ng masakit na salita. Kundi sa halip, ipinapanalangin po natin at sinasagot natin ng may kababaan. Sapagkat yan ang espiritu ng isang lingkod ng Diyos. Para hindi na magpatuloy ang argument. Para hindi na para hindi na humantong sa kasakitan. Okay? And sa ating text, ano po sabi dito? And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone. So, hindi dapat palaaway, na parang mas masaya pa siya pagka nag-aaway-away, mas masaya siya pagka nagkakagulo-gulo. So, hindi yan ang nais ng Diyos sa atin.
Hindi yan ang nais ng Panginoon sa kanyang church. Ano? At maging sa mundong ito, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Kundi ang nais ng Panginoon, maligtas ang tao, makilala siya ng tao. Okay? And, sabi dito, be kind to everyone. So, not quarrelsome, but kind to everyone. The Lord's servant o ang lingkod ng Diyos. Tayo po ba yung mga lingkod ng Diyos? So, ito yung para po sa atin. Although primarily ito hoy sa mga leaders ng church, kasi si Timoteo po ang sinulatan, but it applies sa lahat, sapagkat maaaring darating ang panahon, may ma-encounter ho tayong mga tao mahirap pakisamahan, mahirap ispilingin. May mga tao tayong ma-encounter na mahirap kausap. Talagang matetest, masusubok ang ating patience. Masusubok ang ating pagpipigil sa sarili. But still, the Bible says, the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone. Kahit parang paulit-ulit na lang. Paulit-ulit mo ng pinagsabihan, paulit-ulit mo ng sinawata, ay ganun pa rin. Gawa pa rin ang gawa ng hindi tama. Diba? So, yun po ang ating application. So, wag tayong makipagtalo in a way na parang bumaba na tayo sa standard. Nag-stoop down na tayo doon sa standard nila. Ibang standard natin, ang standard na ho natin ngayon ay ang salita ng Panginoon. Kaya, a quarrelsome spirit hinders our fellowship and mission. So, both fellowship and mission. So, in what way? Sa fellowship, kapwa mo Kristiyano. So, kaya kayo mahilig makapagtalo sa kapwa mo Kristiyano, so nawala na yung fellowship nyo. Nawasak na yung fellowship nyo, nasira na yung inyong relationship. And then, mission. Sa halip na mawin mo yung tao, na-lose ka. Natalo ka. Diba? Kaya, win them instead of winning arguments. Sana ito yung maging focus natin, na pag dumating sa point na nagkaroon na ng pagtatalo, so wag tayo yung parang offense. Kumbaga sa laro, offense. Di ba sa laro, ang pinakaano lagi is defense. Pero wag sanang offense. Kumbaga sadya nating ma-disqualify ang tao or some kind of, sabi nga, tayo mag-initiate ng ikasisira ng tao. So, hindi dapat ganon. Kundi tayo ho, sa biyaya ho ng Panginoon, as a servant of the Lord, ang maging focus po natin is to win them, not to win arguments. Ang Diyos ho ang magwagi ho dito. Ang Diyos ho ang may taso natin dito. Hindi ho ang ating sarili. Yan ho ang tanda ng kababaang loob. Ang itinataas ho natin dito si Kristo. Ang pagpapakababa ho ay pagtataas sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Hindi ho tandaan na tayo ho ay talunan kapag tayo ho ay nagpakababa. Sapagkat sinusunod lang ho natin ang halimbawa ng Panginoong Jesus. Okay? Kaya, again, a quarrelsome spirit hinders our fellowship and mission. Kaya, the servant of the Lord must not be quarrelsome, but be kind to everyone. Kaya, kindness might be used by the Lord. Ang pagiging maamo sa ating pagbabahagi ng katotohanan ng Diyos, di ba? Ay maaaring gamitin ng Panginoon upang sila ay manampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kaya wag sana tayong masyadong heated, sa kagustuhan nating ang tao ay makakilala sa Panginoon. So, kailangan nandun po yung ating moderation, banayad lang. Banayad lang ho ang ating pag-share sa kanila. Hindi yung maragsa na para bang
Sabi nga oho, sa halip na mawin mo yung tao ay lalabasan ka pa ng armas. Kasi nasaktan siya doon sa the way you talk to them. Hindi dahil sa katotohanan. Okay? So next, sa susunod po natin, biyaya po ng Panginoon. So let's move on to our second and third points. Sabi dito, so next is be gentle. So nandun po yan sa text. Ano po? So correcting them with gentleness. And number 3, cultivate humility and repentance. So ABC. First, agree to disagree, be gentle, and cultivate humility and repentance. So itutuloy po natin next time. Ano po? Sa biyaya po ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa patuloy niyo pong pagtuturo sa amin. Isang katangian ng isang malagong pananampalataya o malagong Kristiyano ay kung papaano niya iahatid ang katotohanan na hindi nasasaalang-alang ang patotoo ng kanyang kaligtasan. At hindi siya napangungunahan ng kanyang emosyon at ng kanyang temper, kundi kinakikitaan po siya ng bunga ng Espiritu at ito ay ang pagpipigil sa sarili at nakikitaan po siya ng pag-ibig at hindi ng galit, Panginoon, para sa mga tao. O Diyos, nailapat po namin ito sa tulong at biyaya po ninyo. At lahat ng ito ay pinagpapasalamat po namin sa iyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.